Naranasan mo na ba na kahit parehong road bike ang gamit mo, magkaiba pa rin ang feel kapag sinubukan mong i-ride? Malamang, epekto ito ng bike geometry. Ang bike geometry ay basically ang body shape ng bike. Ito yung sukat at angles ng frame na nakakaapekto sa bilis, comfort, handling, stability, climbing, at cornering. Kahit pareho pa ng piyesa ang dalawang bike, kung magkaiba ang geometry nila, sobrang iba ang feeling sa ride. Itong mga sumusunod ang mga importanteng parts sa bike geometry. 1. Head tube angle. Ito yung angle ng front fork. Kung steep angle o mas tuwid, ang epekto nito ay mas mabilis lumiko, mas responsive siya. Okay ito sa mga road bike at sa mga XC mountain bike. Ang slack angle naman o medyo pahiga ay mas stable at mabilis sa mga lusong, mas confident sa rough terrain. Okay ito sa mga trail or enduro MTB o downhill bike. Example, 73 degrees, mabilis ang steering. Kung 64 degrees naman ang head tube angle, stable ang steering. Number 2. Reach. Ito yung haba papunta sa handlebars habang nakatayo ka sa pedals. Ang mas mahabang reach ay mas stable, better sa aggressive riding, pero medyo stretch ka. Ang shorter reach naman, mas upright at relax ang forma. Mas madaling i-control ng mga beginners, pero less stable sa high speed. Number 3. Stack. Ito yung taas ng front ng bike. Pag mataas ang stack o high stack, mas upright position ang rider, mas comfortable at less strain sa likod. Kung low stack naman, ito yung mas aero, mas aggressive position o medyo pangkarera ang position. Mas mabilis siya, pero mas nakakangalay. Usually, ang road bikes ay may low stack at long reach. Sa mountain bikes naman, may higher stack pero shorter stem. Number 4. Wheelbase. Ito yung distansya sa iyong harap na gulong at likod na gulong. Kapag long wheelbase o mahaba ang distansya, stable ang bike, smooth sa rough roads at okay sa downhill. Kung short naman ang wheelbase, agile siya. Ibig sabihin, responsive, madaling i-flick sa corners at mas playful ang bike. Number 5. Chainstay length. Ito yung distansya ng crank area sa likod na gulong mo. Kung maikli ang chainstay mo, snappy ito sa acceleration at mas playful siya. Kapag long chainstay naman, mas stable siya at medyo mas okay siya sa mga ahon. Number 6. Bottom bracket height. Ito yung taas ng pedal sa lupa. Kung low bottom bracket height, better cornering stability ito at feeling mo mas connected ka sa road. Kung mataas naman ang bottom bracket, okay ito sa mga mabatong trails dahil malaki ang clearance. Ano ba ang epekto ng geometry? Depende sa mga bike. Ang road bike geometry, usually, ito ay aggressive, low front, at steep angle. So anong epekto nito? Mabilis siya, aerodynamic, responsive. Kaso nga lang, less comfort for long casual rides. Kung gravel bike geometry naman, usually ang mga gravel bike ay more relaxed than road bike. Longer ang wheelbase, kaya siya mas stable. Ang epekto nito ay comfortable sa mga long rides, stable sa rough roads, at mas versatile siya. Ang di lang maganda sa kanya ay mas mabagal siya na konti sa road bike. Mountain bike geometry naman, usually, meron siyang slack head angle, wide handlebars, at long ang reach. Ang epekto nito, stable siya sa off-road, confidence ka kung lumulusong, at better control sa bike. Ang pangit lang sa kanya ay mas mabagal siya sa mga patag na daan. So ang best geometry para sa iyo ay nakadepende sa riding style, flexibility, sa terrain na dadaanan mo, at kung anong comfort ang preferred mo. Sa mga nalaman mo ngayon, kaya mo na bang hanapin ang the one na bike para sa iyo?